Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Zaida Laliave Sema. Laliave. Taga Ilocos Norte ang nanay ko. Kababayan ni BBM. Una sa lahat, noon pa man, simula nung Ran Duterte lang, kami na po yung tao sa Cotabato na para bang naging adik kay Tatay Digong. Pagsabi pa lang na Ran Duterte ran, nandun na kami. Lahat kami ng mga Bangsamoro, ang tawag doon sa taga Mindanao, ay para bang, nandiyan na yung tatay natin. Tara, sabay-sabay na tayo. Yung Ran Duterte ran na yon, voluntaryo yon. Walang connection ng pera, hindi kami kilala ni Tatay Digong, hindi kami connection sa dugo. Only yung Davao ay second city sa amin. Diyan nag-aaral yung mga anak namin. Nagkakaroon kami ng sakit, doon kami pumunta sa Davao. Welcome kami doon. Muslim, Christian o anong ka pa man, welcome. Bawal po ang anti-Muslim, bawal po yung diskriminasyon sa Davao. Kaya napamahal sa amin ang mga Duterte. Doon nagsimula yung pagmamahal kay Tatay Digong. Hanggang sa isang araw, nananahimik ako sa office. Sa Bangsamoro Transition Authority akong nagtrabaho, nag-work, BTA ang tawag. Biglang tumawag si Janet Bacaso. Tayan. Ang ibig sabihin ng tayan, love. Yan yung tawagan namin na magkakaibigan. May papunta dyan, galing ng simula Manila, pababa, mga kasama natin na mga Duterte. Sabi ko sana sila banda, sabi niya sa DOS. Ang ibig sabihin ng DOS, Dato Udin Sinsuat Maguindanao. Barn pa rin yan. Sabi ko dyan, nandito ang boss ko, kaya nasa clinic ako nag-work. Paano ko kaya sila ma-entertain? Hanggang sa umabot ng hapon, gabi, totoo yung sabi ni Ma'am Joey na kung isang linya na lang yung tinatakbuhan natin, kahit anong busy mo, kahit saan ka pa, pupuntahan mo at pupuntahan mo. So pumunta ako sa plaza, doon sa plaza namin, nandun sila. Hindi ko sila kilala. Kahit may nagsasabi, nandyan si Sir Pao, nandyan si Sir Joey, si Ma'am Jassy, mga sikat na vlogger yan. Yun ang tatak doon, vlogger. So sabi ko, hindi ko yan nakita sila na ganyan. Bali, since na Duterte, pagkakita ko kay Ma'am, si Tatay Digong nung hinuli. Kasi kami ng mga Muslim iba, ang tingin sa amin, terror. Ang tingin sa amin, killer. Ang tingin sa amin ay masamang-masama. Pero deep inside, hindi. Pagkahuli kay Tatay Digong, yun ang nakatatak na hindi namin makakalimutan. Yang si Torre na yan, yung paghawak doon kay Atty. Delgran, hindi ako nagkakamali, halos itulak na. Yan ang masakit sa amin, pero wala kami magawa dahil nandito sila at nandun kami sa Mindanao. Kasi kung nagkataon itong nangyari sa Davao, hindi ko na alam. Bakit namin mahal si Tatay Digong? More than 50 years, nagkaroon ng revolution sa Mindanao. Maraming namatay, maraming pinatay, maraming ni-rape, kahit bata, pinatay, noong time ng 1970s. Ipinanganak po ako noong May 29, 1970s. Yun na po yung namulatan ng aking mga mata. Kami na mga Muslim, para wala kaming lugar sa Pilipinas. Ang tingin ng mga itong tatay ng kasalukuyan nakaupo. Hirap lahat na pinagdaanan namin. Pero nung dumating si Tatay Digong, nakaupo si Tatay Digong, yung mga pangarap namin, yung gusto ng Bangsamoro na magkaroon kami ng sariling gobyerno, marinig kami, siya ang nakinig.
ibinigay niya sa amin ng buong puso. Nagkaroon kami ng bar. Nagkaroon ng negotiation, pub, cup, BOL, hanggang naging bar. Kaya namin mahal na mahal si Tatay Digong. Mahal na mahal namin. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, pilit nilang ipag-away ang aming mga leader. Kaya kailangan ipauwi na si Tatay Digong. Kailangan umuwi na si Tatay Digong. Please po. Maraming salamat po. Bago po tayo umakyat pa Luzon, meron lang tayong side trip. Isa to sa mga pinaka-memorable namin na lugar na napuntahan. Bakit? Kung naaalala niyo po, na-inspire po ako sa lugar nila habang nag-wagayway po ako ng flag. Isa po sa pinaka-memorable sa akin is Dipolog. And bago ko magpakilala ang Luzon, side trip ko muna kayo dahil napakaganda ng lugar nila. Pagdating namin doon, nakita namin, they were all waiting for us. Nagwawagayway sila ng flag. And we are very grateful for what they did. Representative po ng Dipolog from Maldita, Miss Ma'am Taylor. Hello po. Good afternoon, everyone. I am Thea Galyeposo Nausaro, and I am one of the member of Team Maldita, Dipolog chapter. So, how do this group started? It started way back 2016 when Tatay Digong ran for office. And then, it started in Cebu City. So, Team Maldita Cebu City was, our convener then was the late Dr. Rowena Burden, and the late also Attorney Bruce Rivera, and of course, our Pinalangga Vice President Inday Sara. So, one of the doctors in Dipolog City, Dr. Mapet Limaco Gordiel, she was raised in Balamban, Cebu, but then married po siya sa Dipolog, so doon na po siya nag-reside. So she happens to be a friend of Dr. Rowena, and nag-ano po siya na kung pwede mag-organize ng Team Maldita in Dipolog City. So it only started for just the three of us. Dr. Mapet Gordiel, Dr. Marvy Soliva, and myself. And then, through the words of mouth, yun, pinili talaga namin yung members ng Team Maldita. Kasi yung Team Maldita is not just yung ayaw namin magpapasok ng mga politicians. So, it is just a small group, a private group. And then, since 2016, yung grupo namin yung Word, Women of Rudy Duterte. Paano niyo po nalaman yung tayo kami naman? Yung tayo kami naman, nalaman po namin sa social media ni Sir Paulo. Kasi sikat po si Sir Pao, tsaka si Ma'am Joey, tsaka si Ma'am Chassie sa amin, sa Dipolog City. Sikat po sila. So, wala talaga kaming idea na pupunta sila dito. Pero meron na kaming idea na meron tayong kami naman. Inaabangan talaga namin doon. Nung sa Bacolod sila, tapos Kabangkalan, merong tumawag sa akin, nag-bridge between me and Sir Pao, our common friend, si Sir Piloy Briones. So sabi niya, Jessie, so magpupunta sila Sir Pao. So nag-prepare kami. So ano lang, yung Team Maldita through chat brigade, na pupunta sila, tapos agad-agad yung mga kasamahan namin, nag-aantay na sa kanila doon sa Boulevard. Tapos kasi yung Dipolog City, hindi talaga, sa local, parang hindi talaga yun maka-Duterte. Pero pagdating ng presidential, sa national, Duterte talaga. Pusong-puso namin is Duterte, Tatay Digong. Landslide na si Tatay Digong. So pagdating namin doon, sabi namin, aabangan namin sila. So, yun na. 2 days kami nagstay sa Dipolog kasi sa sobrang daming tao, first day and second day.
And that was very memorable. Thank you, Ma'am. Mama. You're Thank you po. welcome. Thank you po, Miss Thea. Ayun po, eto na. Pa-Luzon na kami. But, saludo po ako sa kanila dahil winelcome naman po kami ng taga Luzon, in fairness naman. Pero yung na-experience namin sa Visayas at Mindanao, sobra-sobrang pagmamahal. Kaya natanong ko po sa kanya ng isang araw, Sir, paano niyo pong nakakayanan po dito sa Luzon, Sir, knowing na meron din po ba kayong mga na-experience, mga ganito? Siya na po ang magkukwento para sa inyo. Palakpakan po natin and I'm very grateful, Mr. Placido po. Tinawagan pa nila ako na may tumawag na I have chance na mapicturean siya doon sa airport. Wala kasi akong alam na ano eh. Kasi si Tatay Digo, idol ko talaga to what he have done to our nation. Hindi siya pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan ang ginawa niya. Kaya nag-support ako sa kanila na ako lang. Isip ko, padala lang to, ganyan. Confident ako noon eh. Sabi ko, makikita ko siya, invited naman ako after Hong Kong doon sa, parang may schedule sila Tokyo. So, mauwi naman ako doon every month. So, makikita ko siya. Wala, pagka March 11, ano na. So, patawag ako, nagpaano kami, nag-rally. Doon ako, iyak na iyak. Kasi mahilig akong mag-ano eh, if I idolize, pa-picture sana, tapos I'll keep it. Pero wala. Yung recent ba, wala. Nag-ano ako ba, parang overthink. Paano kung hindi na ako makapagpa-picture, mga ganon. Naisip ko. Ayun, sa akin lang, dahil sa pagmamahal ko natin sa kay Tatay Digo, dahil I really appreciate to what he have done to our nation, iba talaga ang impact. So, I even sent my daughter sa Tokyo to study kasi hindi na ako confident dito sa Philippines. And this is, totoo naman, maraming nagsasabi na mga the same thing din, no? Also, yun, hindi pwede siyang kalimutan. That's my second. Pagmamahal ko sa kanya o namin sa Visayas kay Tatay Digong, kaya ginawa namin yun. And of course, pangalawa, I have a regret, parang feeling ganon. Pangatlo, hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay. Kaya I was so happy na merong mga Miss Joey, Paulo, Miss Jassy, sila talaga yun. So, yun po, sige, kahit hindi kami magkakilala, we're not close, I give my support. Tapos pang-apat na rason, of course, gusto namin siyang mauwi. Yun yung story ko, pero sorry kung naiyak. Maraming salamat po, no, Ma'am Ting.